Ang nakaraan. Nagtipon-tipon na nga ang mga kalahok na nakapasa sa ikalawang pagsubok, at mayroon din namang nararamdaman na kakaiba si Jock, at pinag-iingat niya si Charion, at sa ngayon makikita na nga ang isang barko na tinutungo ang isla na kung saan sina Jock ay naroroon, at lulan nito ang greatest sex demon. Ang araw na ito ay ang pagsisimula ng ikatlong pagsubok, at sa ngayon makikita ang Dragon and Phoenix flag na iwinawagayway para makita ng mga kalahok. At ang nagsasalita ay ang examiner na nagngangalang Yumchong, at sinasabi niya na kung sino ang mga kalahok na makakakuha ng flag na ito ay siyang makakapasa sa ikatlong pagsubok. At habang nakikinig naman ang lahat ng mga kasali, ay napansin nilang ito ay ang Grandmaster Yumchong at siya ang nagsusupervise sa round na ito. At napatanong naman din si Charion kay Jock, kung ang ikatlong pagsubok ay ang pagkuha lang ng flag, kinakailangan ba nilang lumaban sa ibang mga kalahok para agawin lang ang flag? Ngunit bigla namang may sumigaw sa kanya, at sinabi nito na hindi sila mag-aaway-away para lang pag-agawan ang flag, kaya't nagugulat na lang dito si Charion. Ang sabi ng examiner na si Yumchong, na kung nakikita nila ang dalawang gate na yon. Pag pumunta sila sa kaliwang gate, ay siguradong dadaanan nila ang buong island at mapupunta din sila sa kanang gate. Sa makatuwid, ang buong island na ito ay magsisilbing ikatlong pagsubok. At sinabihan naman agad niya ang mga kalahok na ang unang apat na magkapareha na makabalik sa lugar na ito ay siyang makakapasa. Kaya't determinado naman ang mga kalahok na ito na ipasa ang pagsubok. At dagdag pa ng examiner na mayroon lamang apat na magkapareha ang makakapasa o 8 tao na makakakuha ng mga flag na ito. At bigla naman ding may nagsalitang babae sa harapan ni Charion, at sinabi niyang pabilisan na lang pala ang pagsubok na ito. At sa pagkabigla nito, ay nakalimutan niyang magpakilala, siya si Gayanghe, galing sa full-blood royal sect, ang kanyang kasama ay ang kanyang nakakatandang kapatid, at pangitiniti lang itong nagpapakilala sa kanya. At sinabi din naman ng babae, na kung siya ba si Jung Charion, ng Righteous Sword Sect. At nagtataka naman din si Charion kung bakit siya nito kilala. At dagdag pa ng babae, siya daw ay nakita ng kanyang nakakatandang kapatid at sinabi nito na siya ay nalab at first sight sa kanya, kaya't nahiya naman ang kanyang kapatid at sinabing ito ay misunderstanding lang. Ngunit sa ingay na kanilang ginagawa, ay napagalitan sila ng examiner, kaya't humingi naman agad sila ng paumanhin. At dagdag din ng mga sinabi ng examiner sa kanila, na siguradong hinding-hindi nila makukuha ang Dragon and Phoenix flag gamit lang ang kanilang mga skills sa pabilisan. Dahil ang island na ito ay mayroong maraming nakatagong iba't ibang mga klase ng mga patibong. Kaya't nangangamba din naman ang magkapatid, at sinabi ng babae sa kanyang kuya na hindi sila sinabihan na magkakaroon pala ng mga patibong sa islang ito. Ngunit hindi naman sila pinag-aalala ng examiner, dahil ang kanilang ginagamit na mga palaso ay gawa lamang sa mga kahoy at hindi ito matulis, at ginagamit nila ito kapalit sa totoong mga sandata. At kung mangyari man na sila ay matrap at hindi makalabas, sumigaw lang ang mga ito, at mayroong mga instructor na nakastandby sa kanilang paligid, at ang mga instructor na ito ay nagmamasid-masid lang sa kanila. At nang matapos na itong magsalita ay magsisimula na ang ikatlong pagsubok. At nagsama nang ang maglakad ang dalawa, at binaybay nila ang gilid ng isla. Habang nagmamasid-masid si Charion, ay napapansin naman niya na parang wala namang tao sa paligid, at sinagot naman agad siya ni Jock, na mas maganda ang umiba ng landas kaysa sa tatahakin ng ibang mga magkapareha. At naalala din naman ni Charion ang sinabi ni Jock, na siya ay naglalakbay noong 10 taong gulang pa lang siya, at dagdag pa niya ay siguradong si Jock ay nakapunta na sa napakaraming mga lugar. At sinagot naman siya ni Jock na halos lahat na nga ng lugar ay kanyang napuntahan. At medyo naiinggit naman si Charion dito, at siya ay napapaisip na sa lahat ng mga ipinakitang kakaiba ni Jock sa kanya, ay siguradong ito ay nanggaling sa lahat ng kanyang mga experience sa paglalakbay. At nanliliit naman si Charion kapag kasama niya si Jock dahil parabang marami pa siyang dapat malaman sa mundo. At pangiti namang sinabi ni Jock na huwag itong mag-aalala at maglalakbay silang dalawa sa mga bagong mga lugar sa hinaharap. At bigla din namang nag-blush ang babae at napaisip siya na dadalin siya ni Jock kahit saan.
At iniba din naman ni Jock ang kanilang pag-uusap, at sinabing nasa paligid lang naman ang mga instructor, at binanggit ito kani-kanina lang ng kanilang examiner, kaya't napatanong naman sa Charion kung ano ang kanyang ibig sabihin nito. At seryosong mukha ng ating bida, ay sinabi niya na wala naman siyang nasisense na mga presensya ng mga instructor na nasa paligid nila ngayon. Kaya't nagugulat na lang si Charion nang marinig niya ito, hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Jock. At bigla naman ding nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa, at hindi pa rin makuhang intindihin ni Charion ang impormasyon na sinabi ni Jock sa kanya. At bigla naman itong nagsalita, at sinabi niya na kung ano ang kanyang tinutukoy, at huwag itong bigla-biglang magsasalita dahil siya ay natatakot, kaya't bilisan na lang nila ang kanilang paglalakad. Ngunit ilang hakbang pa lamang ni Charion, ay mayroon siyang kakaibang naramdaman sa paligid. Kaya't hinugot niyang bigla ang kanyang espada, na para bang maipaparating na atake sa kanya. At sa ngayon makikita na sinalag ni Charion ang isang atake na papunta sa kanya, habang tinitignan niya kung saan ito nanggaling. At nahulog naman ang kalahating parte ng palaso, na pinutol ni Charion. At sinabi niya na isa pala ito sa mga patibong na ginawa ng mga examiner sa islang ito, at habang nakatalikod naman siya ay mayroong paparating pa, kaya't sinalo ito ni Jock gamit ang kanyang kamay. At sa laking gulat ni Charion na meron pa palang kasunod ay nagpasalamat ito kay Jock sa pagsagip sa kanya, at nagtataka naman din ang ating bida. At sinabi naman ni Charion na sa ganitong kabilis ay kahit na ang mga kahoy na palaso ay delikado, at sumang-ayon naman si Jock sa kanya. Ngunit sinabi naman ng ating bida na hindi na ito peking palaso, at ito ay tunay na at kayang makapatay ng tao. At habang nagpapaliwanag pa si Jock, bigla silang may narinig na sumigaw sa di kalayuan, at bigla naman din kinabahan si Charion. Kaya't dahil dito ay pinagmamadali ni Jock si Charion, at sila ay umalis na sa lugar na ito. At sa napakataas na talon ng ating bida, ay sumunod naman dito si Charion, na may halong kaba na nararamdaman at hindi nila alam ang mga nangyayari sa islang ito. At sa ngayon makikita ang isang bangka na nakadaong sa gilid ng isla, at ito ay natagpuan ng dalawang instruktor, at patuloy pa din nilang iniimbestigahan kung kanino ito. At habang nag-uusap ang dalawa, ay sinabi ng isang instruktor, na kung meron bang report na may bangka na dadaong sa islang ito, at bigla naman din siyang sinagot ng kanyang kasama, na walang mangangahas na pumunta sa lugar na ito, habang idinadaos nila ang Dragon and Phoenix Tournament dito mismo. Ngunit habang patuloy ang kanilang pag-uusap, ay bigla silang may napansin na isang bagay na lumilipad pa tungo sa kanila. At ito nga ay bumagsak sa kanilang likuran, at napansin naman agad ito ng dalawa, kaya't nagtataka sila kung anong bagay ito. Ngunit sa laking gulat ng dalawang instruktor, ay meron silang nakitang kakaiba. At ang bagay na bumagsak galing sa itaas, ay ang ulo ng isang instruktor, at ang pangalan nito ay instruktor yon. At sa di kalayuan naman ay mayroong nagsalita, at sinabi nito na mayroon pa palang ibang mga instruktor na natitira. At unti-unti namang nagpakita ang isang tao sa likuran ng dalawang instruktor, at patuloy itong nagsasalita, at sinasabi niya na nagpapadala siya ng kanyang mga alagad para patayin ang lahat ng mga instruktor. Ngunit hindi pa rin sila maubos-ubos, at patuloy pa din ang kanilang pag-aaligid sa islang ito. At sa ngayon makikita na nga na ito ang greatest sex demon, at punong-puno ng dugo ang kanyang katawan dahil sa patuloy na pagpatay sa mga instruktor. At bigla din namang nag-iba ang aura ng lugar, at nabalot ng takot ang buong katawan ng dalawang instruktor na nakakita sa kanya. At sa biglaang pagsulpot ng kanilang kalaban, ay sinabi ng isang instruktor na ipaalam niya at alertuhin si Supervisor Yum Chung sa mga nangyayari ngayon, at ipagbibigay alam din naman ito ng isang instruktor. At sinabi niya na siya ay aalis na kaya't ito ay mag-ingat, ngunit hindi niya alam na mayroon na palang kadena na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. At sa bilis ng mga pangyayari, ay napakalakas na pinutol ng kadenang ito ang ulo ng instruktor na nagbabalak pa lang na umalis. Kaya't natakot naman agad ang kanyang kasama, habang nakikita niyang napatumba agad-agad ang instruktor. Kaya't nagalit ito sa kanyang mga nasaksihan, ngunit ang hindi niya alam ay paparating din naman sa kanyang ulo ang sandatang ito.
At makikitang tumalsik naman agad ang dugo nito sa paligid, na nagdahilan ng biglaan nitong pagkamatay. At bumaba na nga sa kanyang bangka ang greatest sex demon, habang pumapatak-patak pa ang mga dugo sa kanyang sandata. At ito ay nagsalita, habang iwinawasiwas ang kanyang sandata, na ang mga babae sa islang ito ay naghihintay sa kanya, kaya't dapat na niya silang puntahan, habang makikita naman ang dalawang katawan ng mga instruktor na wala ng ulo. At habang nagmamadali sila Jock, para puntahan kung saan nanggaling ang narinig nilang sigaw. At makikita naman ang mga tao na nagtutumpukan, at para bang meron silang nasasaksihan na hindi kaaya-aya. At patuloy pa din ang pagsigaw ng isang tao, na para bang siya ay namatayan. At sa laking gulat ng ating bida, na ang nakita niya na ang mga ito ay pamilyar sa kanya. At ganun din ang nararamdaman ni Charion sa kanyang mga nasasaksihan ngayon. At makikitang ito ay si Gayang He, na kanilang nakilala kamakailan pa lang, at ito ay labis na umiiyak, habang hawak-hawak ang katawan ng kanyang nakakatandang kapatid. At patuloy pa din ang kanyang paghihinagpis, at ang katawan nito ay naputol sa brutal na pamamaraan. Kaya't ang mga tao sa paligid nila ay nakaramdam na ng kakaibang takot na baka sila na ang sumunod dito. At napagdesisyonan naman ni Charion na tawagin si Gayang He, at sa seryosong pagmamasid naman ni Jock ay meron siyang nakita sa paligid. At dito nga nakita niya ang isang espada na punong-puno ng dugo, at ito ay nakadikit sa isang puno. At makikita naman sa sandata na ito, na wala itong bakas ng pag-aalinlangan na buhayin pa ang kung sino man ang tatamaan nito. At bigla naman ding nagpanik ang isang lalaki, dahil hindi niya inaakala na ganitong klase pala ng kompetisyon ang kanyang sasalihan, kaya't magkikwit na siya ngayon din. At nagsisisigaw naman ang lalaki, at siya ay umaasa na mayroon pang mga instruktor na nakapaligid sa kanila, habang isinisigaw niya at tinatawag ang mga instruktor sa paligid. At habang napapalibutan naman ng mga tao ang patay na katawan na ito, ay hindi pa rin tumitigil sa kakasigaw ang isang lalaki. Ngunit parang wala naman ding sumasagot sa kanya, at ito nga ang napansin ng ating bida, at sinabi pa nga niya kanina na wala na ngang mga instruktor sa paligid. Kaya't nagtataka naman si Charion kung bakit walang nagpupunta sa kanila sa kabila ng mga nangyari. At dahil dito napagdesisyonan ni Charion na bumalik na lang sila sa kanilang pinanggalingan dahil parang may mali na nangyayari sa paligid. Ngunit sinagot naman agad siya ni Jock na hindi na sila makakabalik pa. At dagdag pa niya na ang islang ito ay naging isa ng napakalaking patibong para sa kanilang lahat, at kung mayroon mang tao na nag-set up ng lahat ng ito, ay sigurado naman na alam na nila na mayroong mga taong magre-retreat, kaya't marahil ay naglagay pa sila ng mas marami pang mga malalakas na patibong. At kung lumabas sila sa kanilang daanan sa pagsubok na ito ay ma-activate nila ang formation array, at hindi naman ito naiintindihan ni Charion. Kaya't seryosong sinabi ni Jock kay Charion na wala na silang magagawa at wala na silang pagpipilian kundi ang magpatuloy na lang sa ikatlong pagsubok na ito.